Marcos political base, okay din naman. Hindi mas mapapadali doon sa mga decision makers na magsanib pwersa for the larger cause of obliterating finally itong Duterte forces. Okay, Senator Trillanes, nakausap niyo ba sila Kiko at sina Bam? At are they open? Let's start with that po before asking kung open yung administration ticket sa kanila. Are these two people, these two former senators, open to joining Marcos administration senatorial ticket? Okay. Wala po tayong sinasabi na sila mismo yung nakausap natin. Hindi alam mo, iniipit. Hindi naman siya iniipit. Ganyan kasi yung style ng mga journalist o mga host, mga media. Talagang susubukan kang paaminin kung sino yung kung sino yung talaga nakausap niya. Hindi niyo makita, wala siya mabitawan. Deny siya na kung sino yung nakausap niya. Alam niyo kung bakit? Kasi baka baka kathang isip lang. Baka idea lang niya to. Tapos, alam mo naman si Trillanes, mahilig yan sa ganyan yung, alam mo yon para lang masabing may kausap siya, para lang masabing meron siyang power pa, kunwari may nakausap siya. Hindi, ako nga maganda, alam mo mga media, kung ako sa inyo, tanungin nyo ng diretso si Drilon, di ba? Alam naman natin, mga leader yan. Yan si Bang Makino, tanungin nyo ng diretso. Oh, meron bang usapang ganyan? Kinausap ba kayo ni Trillanes? Meron bang sa side ninyo na naririnig kayo na kinakausap si Trillanes? Sabi ko sa inyo, mapapahiya yan. Kaya lang, ingat kayo kasi pag napapahiya si Trillanes at nasasaktan, alam niyo na, biglang pupunta ng korte yan. Ganyan po yan. Pag pag nasaktan, kaya wag niyo sinasaktan yan. Di ba? Oh. Pero meron na tayong pinadalahan ng mensahe na kumbaga nasa inner circle ng some of these prospective candidates. Okay. Have you reached out to the camp of Lenny Robredo? Nag-send na kayo ng feeler sa kanya? Hindi na po siguro kailangan kasi si VP Lenny, nandoon na po siya sa Naga mag-atakbo. So hindi siya party of interest dito. I think ang pinakang rito, kailangan natin pakiramdaman yung magiging reaction ng respective political forces kung papayag sila dito. Kasi I think it's in the interest of both the Marcos administration and itong mga independent candidates ng TINC na magsumani pwersa kasi otherwise hihina sila parehas or hindi sila ganong kalakas. May involvement ba dito si Marojas? Since he is related to the Marcoses. Si former Senator Marojas, is he involved in this itong channeling na to, back channeling? Hindi po. Ako lang po ito. Initiative ko lang ito. Ako lang po ito. Pambira ka talaga, Trillanes. Ibang level ka. Ako lang po ito. Sinabi mo, we. Ay, nako. Pag nakarating na naman to kay Trillanes, sigurado ta. Hindi, di ba? Ako ikaw lang pala, pero we sinabi mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung matatawa ako. Will I take you seriously? Ano ba talaga? Medyo ibang level mo kapatid. Saan ba? Ikaw ba ay si Hi Trillanes, laki na ng eye bags mo, sabi ni Mo Kauson. Oo nga alam mo, itong si Trillanes, naalala ko nung nakausap mo ito sa Senate Akala niya matatakot ka sa kanya.
pinaglaruan mo eh. Ngayon, pagkatapos niya, ako naman. Akala naman niya, matatakot din ako sa kanya. Dahil may demanda ako. Ay, pambira ka, Trillanes. Hindi ka na natuto. Matuto ka naman. Di ba? Matuto ka naman sa buhay. Ilang beses ka nang pumalpak eh. Di ba? Yung kuditan nyo nga, pumalpak eh. Binitbit ka nga sa ganire. Alam mo yon, binitbit ganinong nung pulis. Hindi, di ba? Alam mo yung ginawa na yon, yung binitbit siya nung pulis. Pulis yun, ha? Tandaan ninyo, sundalo ito. Si Trillanes, pero binitbit siya. Siya kinwelyuan siya dito sa may, yung para siya naging, basang sisiw doon. Yun ang pinaka, ewan ko kung ano matawag mo doon, pero ibang level yun. Diba? Pambirang buhay ito, Trillanes. Oo. At tingnan natin if we would be able to do this kasi sabi ko nga, recent development lang ho ito. This was just yesterday at kaya mabilisan lang po na galawan ito, but we still have time before the filing, pero kailangan talaga nating i-set aside yung mga sensitivities natin dito for the larger... I-set aside daw yung mga sensitivities. Kung ako sa'yo, ikaw ang mag-set aside nun. Ikaw ang napaka-sensitive pag binabatikos ka, demanda ka ng demanda. Mantakin mo, dinimanda mo lahat ng SMNI. Lahat ng tao doon, pati yung presidenteng walang kinalaman, dinimanda mo. Alam mo, eto, tuturuan kita ng little bit of lesson in life, ha. Magkaiba ang print at ang TV. Okay? Ang print may pananagutan ng editor. I-google mo, itanong mo sa abogado mo 'yan. Ang print may pananagutan ng editor. Bakit kanyo? Kasi ang print susulat yung columnist o sino man, susulat diyan. Ibibigay yan sa editor. Tapos i-check muna ng editor. Doon, tsaka papayagang i-print. Kaya, dumadaan sa editor. Merong tinatawag diyang pananagutan sila. Okay? Iba ho sa TV. Sa TV po, kaya kung may makikita ka, may disclaimer dyan, kasi live po yan. Whatever sabihin ng host, walang pananagutan ng istasyon. Hindi, konting aral lang ho ito, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, ha? Kasi yung iba kasi iniisip ganun din daw sa telebisyon. Hindi ho, magkaiba ho. Kasi nga sa print pwede pang ma-check. Okay? Pwede pang ma-check bago lumabas. So ibig sabihin may merong tinatawag na responsibility yung editor. Pero pagdating ho sa TV, wala ho. Kaya nga meron yung disclaimer kung ano man ang sabihin nitong host, labas ho ang pamunuan ng SMNI. Laging ganun, 'di ba? Meron sa simula. 'Di ba? So yun po yun. Bantakin mo, idinimanda ni Trillanes pati presidente ng SMNI. Pambihira naman. Hindi, di ba ho, yung totoo. Kasi nga, may pananagutan siya dun sa in-interviewing, itinan nyo in-interview yung isang OFW ba yun? No? Basta may isang vlogger na in-interview. Yun, tapos ewan ko, I will not go into details, pero gayon pa man, Trillanes, maganda siguro medyo balik-balikan natin ng batas since ikaw naman po ay naging senador. Sa tingin ko dapat payuhan ka ng iyong abogado. Of course, importante dito kung ang magiging basis ng pagkakaisa ay yung mga polisiya na ini-embrace natin, wala naman po tayo sigurong kailangan na i-oppose. Senator Trillanes, ano po yung nakikita niyong pinakaunang balakid dito na mangyari ito? Will it be the consent of these two? Ako na sasagot. Ang balakid dito sa tingin ko si Trillanes. Hindi, kung maisipan man nila, sa tingin ko eto opinion ko lamang to. Sa tingin ko, kunwari maisipan naman ni Marcos na oo nga, malakas sa mga Duterte, kailangan natin mag-join forces with the yellow or with the pink. Sa tingin ko, may isip ni Marcos, sabi niya, kaya lang, idea ni Trillanes to. Baka
Baka sabihin sa kanya pagaling ito. Baka i-credit grab niya pa ito. So, wag na lang. Sa tingin ko baka yung pa maging balakid eh. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Ha? Ito, opinion ko lamang to ha. Baka ganun ang isipin ni Marcos eh. Huwag na natin gawin to kasi ito yung plano ni Trillanes eh. Baka sabihin pa niya galing sa kanya. Yeah, sa tingin ko yun eh. Oh. Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan, or would it be yung magiging sentimento ng political base ng tawagin na natin dating traditional, classic o anumang opposition? Ay bili pa rin pong bibigyan ng bigat yan. Pero siyempre yung mga sensitivities or ultimate political assessment ng mga prospective candidates would matter first. Kasi kung hindi talaga kaya nila tanggapin, edi hindi ho mangyayari. Ganun din po dun sa kay President Marcos kung sarado sila dito sa pag-unite with the pink forces, hindi rin mangyari. Tapos, pero siyempre, mamumulso sila doon po sa magiging reaction ng kanilang mga political base. Pagka maganda naman po, positibo, no? At nakikita ko mukhang, for the past 2 years, slowly marami pong nakaka-realize na mas maraming in common than difference. Of course, itong sinasabi natin doesn't mean na yung independent opposition role na ginagampanan po ni Senator Risa Ontiveros ay mawawala kasi kailangan pa rin po yan. Ito lang naman for the obliteration of the Duterte forces dito po sa Senate run dito sa 2025. Mm-hmm. Well, Yun sir, po ang yes, sir. yun naman ang usapin dyan. Yung minority, majority formations will come after. Yes, sir. Sir, we've been showing images of LP officials, including Ed Selagman, the party president. I'm wondering if you talk to anybody from the party on an official basis or even unofficial basis. In other words, are you in touch with the Liberal Party leadership about this? Hindi po. Ang sinasabi nga po natin ay diretso tayong kumakausap sa mga personalities Sa kanila. involved. Tsaka Bok, I think Mas mabilis. Hindi niya talaga masabi, no? Ewan ko, hindi niya talaga masabi kung sino yung kausap niya. Tumataan ba daw siya sa partido? Ano ba? Hindi, diretso ako. Style mo! Bulok. Style mo talaga, bulok. Is po yung ganun kasi mas marami hong talkies pag kayo maraming mga Bagay. When you go to the hierarchy. right. At saka I think Bok, Senator Trillanes, itong sila Senator Bam Aquino, Chel Jokno, I also think, and also They're not in the LP. they're no longer in the LP. Sabi nito ni Jay Guevara, naguunahan daw si Trillanes at saka si Tamba na kung sino ang hari ng EPAL. Sino sa tingin ninyo? Sabi ni Diego Latigo, sanay sa backdoor. Gagalit na naman si Trillanes dyan. Ako, Diego Latigo, kung vlogger ka lang, naisumbong ka na naman sa nanay niya, no, sa ano niya, hindi pala sa nanay, sorry. Sa husgado na naman. Ha? Hindi, sa totoo lang, nakakatawa talaga itong mga pinagsasabi ni Trillanes. Form their own group now, right? Yes. Yeah. Opo. Yes. Senator, would you have any inkling, any sense kung open yung Marcos administration dito sa initiative ninyo? The President himself, I understand na magkaibigan naman kayo. Bakit di nyo tanong si Marcos? Di, tanong niyo yung presidente. Ano masasabi ninyo dito sa sinabi ni Trillanes? Sa tingin ko, tatawa yun eh.